Alice Go. Alam mo, your refusal to answer relevant query from Congressman Arrogancian and all other members since early morning, we will cite you in contempt. We will cite you in contempt, though there is a contempt order from the Senate. You are now detained in Camp Crame. Well, in fact, I will ask the PNP and the court why you were granted to be detained doon sa Philippine Custodial sa center doon sa Camp Crame. Sarap ng buhay mo doon eh. Well, in fact, PNP, who is the highest official now in the police force na humawak sa custody ni Alice Go. Sino po? Kasi pati security mo. Well, in fact, Kibuloy is detained now, but your status now is in question because of national security threat. And you are enjoying in the PNP Custodial Center while Kibuloy is detained in ordinary prison cell. And with that, Mr. Chairman, with the indulgence of Kong Doming, I move to cite Alice Go in contempt. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. So, ibig sabihin po, open siya, may empleyado kayo, may nakalagay pa rin po kayong mga piglets or mga alagang baboy po dun sa inyong farm. For that question po, Your Honor, I invoke my right against self-incrimination po. So, Bakit kailangan mo sabihin yung self-incrimination? Walang masama sa aking tanong. problema ko po kasi, Your Honor, finailan na po ako ng AMLA cases po. And what is the problem of that? Hindi naman siya related sa AMLA kasi we're talking about the legit business that I'm asking from you. Your Honor, careful lang din po ako ngayon kasi lahat po ng magiging sagot ko po ay gagamitin po sa akin po sa korte po. Sorry po talaga. So, Mr. Chair. Mr. Chairman, just a short interjection. Since our rules does not allow interjection, but I am allowing. with the indulgence of, I am allowing the good chairman. It's just a short question, Mr. Chairman. Kasi Alice Go is keep on insisting that she refuses to answer question, and sometimes she is invoking right to self-incrimination. Now, tanungin na kita po. With regards to the question of Congressman Arrogancia, in your legit corporation, which is that QJJ, do you believe na wala po kayong vinay rate doon? Any loss in the land? Mr. Chair, for all the businesses po... No, I'm just talking about QJJ. Opo, Please answer me directly. Yes or no? I Do you invoke my believe? right against Or self-incrimination now, po. the question, what is incriminating, Miss Alice Go? Alam mo, your refusal to answer relevant query from Congressman Arrogancian and all other members since early morning, we will cite you in contempt. We will cite you in contempt, though there is a contempt order from the Senate. You are now detained in Camp Crame. Well, in fact, I will ask the PNP and the court why you were granted to be detained doon sa Philippine Custodial sa center doon sa Camp Crame. Now, if you keep on answering, walang sanang incriminating doon. Your case is about Pogo. Your case is about Pogo, and your refusal to answer relevant questions in this committee is contemptible offense. Now, will you answer directly to the question being raised? That will be your last warning. We will cite, I personally will cite you in contempt. At alam mo ba, question of jurisdiction, pag-usapan natin yan.
Sarap ng buhay mo doon eh. Well, in fact, PNP, who is the highest official now in the police force na humawak sa custody ni Alice Go. Sino po? Kasi, pati security mo. Well, in fact, Kibuloy is detained now, but you. Your status now is in question because of national security threat. And you are enjoying in the PNP Custodial Center while Kibuloy is detained in ordinary prison cell. Now, you'll answer or not? Because if you will not, I will cite you in contempt. Question of jurisdiction, pag-usapan yan ng committee to, ng leadership of the House and the Court. You are now, tandaan mo if you will be contempted in this committee today, that is a direct contempt and you are under our custody at of this moment. Tandaan mo yan. Unless the committee will not join me for you to be detained in the House premises or you will be detained in the Women's Correctional. Sarap ng buhay mo doon eh. Dami mo pang bodyguard. O PNP, who is the highest official of the PNP that has the custody of Alice Go? Wala. Pumunta si Alice Go dito, mag-isa. Ang dami niya escort. O, Colonel Gamido. Sobra na to eh. O, Colonel Gamido. Is Colonel Gamido around? Nasa baba daw. Mamaya, balikan kita, Alice. Alice, attorney, please request the chair before you give advice to your lawyer, to your client. No, that's why you ask. Alice Go, the parliamentary rules in the House is for the lawyer or the counsel to ask permission to the chair before you give advice to your client. I want you, attorney. Now, wala pa dito yung PNP. Mr. Chairman, may supposedly motion unless pag-isipan ni Alice Go, I will just hold in abeyance my possible contempt motion, Mr. Chairman. Thank you. Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Ang tanong ko po is kay Alice Go. Alice, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po, Your Honor. Alice, tatawagin kita ngayon na Mayor Alice Go. Kung ano yung para sa yung titulo, pinaghirapan mo, ibibigay ko sa ngayon na magkausap tayo. Alice, tatanungin kita. Sino ang nag-impluensya sa'yo na tumakas ka ng Pilipinas? Your Honor, for that question po, may death threat po na nangyari po dyan sa issue po. Ayaw ko po sana talaga pag-usapan po sa public. Kung ayaw mong pag-usapan sa public, tinanggihan mo kanina yung offer sa'yo ni Congressman Dan Fernandez na magkaroon tayo ng executive hearing. Regarding po kasi doon, Your Honor, finailan po kasi ako ng Monday po ng immigration case po. Kaya better po sa court ko na lang po anuhin. Okay, sige, mamaya pupunta tayo doon sa court tungkol sa mga pinali sa iyong kaso. Mayor Alice, sinabi sa Senate na mayroong isang dating chief PNP na tumulong sa iyo para makaalis ng Pilipinas. Totoo ba yun? Hindi po yan totoo. So, hindi totoo yun na mayroong dating chief PNP na tumulong sa iyong tumakas. Kung hindi yung dating chief PNP ang tumulong sa iyong tumakas, sino ang nagtumulong sa iyo para makaalis ng Pilipinas? Your Honor, yan po yung na-mention ko po na may death threat po. Kaya ayaw ko po pag-usapan po sa public. Saan natin pwedeng pag-usapan to? Kung ayaw mo din ng executive hearing. Mr. Chair, okay lang po ba? Paalam lang po ako na consult ko lang po yung lawyer ko po. Okay lang po.
Mr. Chair, Your Honor, regarding po dun sa na-file po sa akin ng cases po na immigration, I invoke my right against self-incrimination po doon. And regarding naman po dun sa tinanong nyo po sa akin regarding sa death threat po, pinag-usapan po namin ng lawyer, i-consider po namin yung sa executive session po na i-reveal po. Okay, salamat Mayor Alice. Mayor Alice, sino ang, kung walang tumulong sa'yo na ex-GPNP, pwedeng malaman namin sino ang nag-encourage sa'yo o nagbuyo sa'yo, kumumbinse o nagbigay ng payo para umalis ka ng Pilipinas? Your Honor, for that po, yan po yung pinag-usapan po namin ng lawyer po kanina na sa executive session po. If ever So, po na mag-grant po kami. So kung gano'n, pumapayag ka na magkaroon ng executive session tayo. Mr. Chair, paalam po ako ulit, makausap ko po ulit yung lawyer po. Mr. Chair, Your Honor, regarding po dun sa magiging safety concern ko po, opo, kung mapagbigyan po ako sa executive session po, I'm more than willing po. Mr. Chairman, just a short interjection with the Yes, go ahead, indulgence. sir. Ms. Alice, go. So you're asking now this committee to have an executive session with regards to the person that helps you for your escape? Mr. Chair, since regarding po dun sa safety ko po, Kaya nga, tinatanong muna kita kasi Alice, go, alam mo, kung walang bas-bas, yung sasabihin mo sa executive session, mas lalo kang magka-problema. Kung walang saysaya, kung walang weight, walang bigat, baka si Duan Ren Wo na naman yan. Baka yung pangalan na binigay mo sa Senate. Your Honor, wala po akong binigay na ganung pangalan po sa Senate po. Wala kang binigay na pangalan, so ibibigay mo dito sa amin. Wala po akong binigay po na Hindi, pero pangalan tanong po ko na muna. mention nyo po. Bibigay mo dito sa amin. Your Honor, okay lang po ba kausapin ko po yung lawyer po? Hindi, tanong ko lang, tinanong lang kita kanina eh. You're asking for an executive session, di ba? Now question, vital ba yon? May bigat ba yon? Baka mamaya, ang sasabihin mo lang naman is, wala rin kwenta. Mas didinan kita, doon mismo, pagbalik dito, pa-content na kita. Oh, because you're using our time here. Hindi. Siguraduhin mo muna. Sigurado ka pa? Baka mamaya, sinasabi ko lang sa iyo, kasi if we grant that executive session na you're asking, dapat sigurado ka. Sigurado ka ba? Your Honor, if ever po na pagbigyan po ako sa executive session po, sasabihin ko po kung bakit po ako nagkaroon po ng death threat at paano po nangyari And po then, yung question pag-alis. dito, sino? Ang tanong kasi kanina, sino? Mr. Kasi Chair, yung death threat, kasi sa totoo lang, Alice Go, kung nagsasabi ka ng totoo, you're a former mayor, dinaya mo na nga kami, in short, wala kang tiwala sa gobyerno with regards to your security. Dito sa House of Representatives, 100%. Chairman Barbers will make sure that you're secured in the House premises. Wala ka ditong problema. Ang dami na namin ditong nakakulong ngayon. yes po, Mr. Chair. Ang concern ko lang po, Mr. Chair, after the session, after matapos po nitong hearing, paano naman po ako? Kaya hindi po ako Hindi nga, makapagsabi you're po a sa former public. mayor. Di ba? You take your oath. Di ba? To the Republic of the Philippines, and now you keep on insisting that you are a Filipino citizen. You're the mayor. Now, takot ka sa threat mo? Takot dahil sa threat? So you're not, you do not believe in this government? Mr. Chair, masyado pong mataas at masyado Hindi nga, pero malaki okay. pong O trust. bakit okay ka ngayon sa PNP Custodial? Bakit okay ka? Oh, bakit okay ka doon sa PNP Custodial Center? Question of threat. You invoke your right
to self-incrimination? Hindi po, Mr. Chair. Hindi yan, tinatanong nga kita eh. Again, last na lang to, ayaw ko na pabain kasi I'm using the time of, kung ganito na lang po, again, I will just ask you, sa executive session ba, importante, vital, at totoong sasabihin mo? Kasi kung sasabihin naman sa amin, yung katulad ng story, doon sa boat, pagdating sa Malaysia, mamaya tatanungin pa kita, kasi may tinanong kanina, yung isang member dito, tapos sabi mo, wala, puro ka wala. O ngayon, ang question ko, balikan ko lang. Sigurado ka ba na pag nag-executive session, sabihin mo yung totoo? Your Honor, yes po. Sigurado ka? Your Honor, You will name names. yes po. Hindi in check. Foreigner po. Oh, foreigner. Baka na-contempt na nga namin dito yun eh. Nagtatago na. Di ba? Foreigner. Eh, paano gagalaw ang foreigner dito kung walang connivance with o in collusion with the local leaders or officials in government agencies? Eh, wala, Mr. Chairman. In-check na naman sasabihin niya. Wala. In-check lang ba sasabihin mo? Foreigner? Mr. Sagutin mo Chair. ako, Alice, go. Your Honor, Foreigner? Wala kang sasabihin na local? wala naman pong local. Di wala, Mr. Chairman. Thank you po. The request for an executive session Sige. is denied. So move, Mr. Chairman. Okay. Mr. Chairman, Sandali. point of order. Mr. Point of Chair. order, Mr. Chairman. Because the What is motion the, of... what is the point of order? The motion of Congressman Chairman Caraps moved for the Denial. denial. And he approved his own motion. So, may I be clarified on... Okay, allow the chair first to respond. Para lang for the information of the lawyer of Alice Go and Alice Go. Ang executive session, hindi ho yan hinihingi kapag ang information na isi-share nyo para sa inyo lamang. There must be a national security implication. Ang ibig pong sabihin nun, kung maapektuhan ang national security ng bansa, that is the only time when executive sessions are granted to the resource persons. Dahil ito, ang sinasabi mo, ang yung safety mo, hindi ho namin pwedeng pagbigyan yung request mo na bigyan ka ng executive session because of your safety. Again, it has to have a national security implication, and I hope that's clear. So you may now proceed, and please, sorry at medyo nakuha yung oras mo ng discussion natin. You can proceed now, and last two questions. Okay. Mr. Chair, why don't we give her a chance sa executive session? Siguro naman, Mayor Alice, ramdam mo naman yung respeto ko sa'yo. Ramdam mo naman yung mga tanong ko sa'yo, hindi naman personal. Kung mag-executive session ba tayo, are we willing to reveal everything? Hindi lang tungkol sa kung sino ang nagbibigay ng death threat sa'yo. Lahat pwede mo nang sabihin sa amin. Your Honor, Mr. Chair, okay lang po, 1 minute. Kausapin ko lang po saglit yung lawyer po. Thank you po. Okay, please. Again, let me reiterate, executive sessions are only granted if the information that will be shared to the executive session is vital and has a national security implication. Kailangan hindi natin siya pwede bigyan ng executive session kung personal safety lamang niya ang na-involve. Mr. Chair, Pero- Mr. Chair, Yes, Congressman. let us be very clear. The reason why Miss Alice Go is requesting for an executive session, this pertains to her death threats. And she will only reveal information relating to the death threats. To Baka her kasi death isipin threats. ng ibang members, we will have an executive session, she will be divulging information sa concerning matters relative to the cases
Kaya dapat na, let us be very clear, humingi siya ng executive session pertaining to the death threats alone. There will be no other information that she will divulge. Ang kaya siya humingi ng executive session para sabihin lang sa atin sino yung tao nang bibigay ng death threat. So that is all. Because pagdating doon, baka naman magtatanong tayo kung ano yung mga ibang matters na related doon sa AMLA, related doon. She will not answer that question. So mabuting maliwanag tayo na yung executive session will only be pertaining to the death threat na sa sinasabi niya sino yung tao na yon. That is all, Mr. And in Chair. addition to that, Mr. Chair, excuse me. in addition, okay. In yes, addition, so- if I may, yes, okay, if go I ahead. may, if I may. I think I remember, Mr. Chairman, that the resource person already asked the help of the Secretary of the ILG and also the Chief PNP, Marbil, about the death threats that you have received. Am I correct, Miss Alice Go? Mr. Chair, na-mention ko lang po na meron po akong death threat Did at you tulungan po ako. did you also try to tell them Hindi about po. the person or the Chinese personality that threatening you? Okay. So in that case, Mr. Chairman, I think the issue does not entail the national security. And I must agree with Congressman Chairman Caraps regarding the personality that you will be revealing to us are those Chinese that are involved in the Pogos as well. If that is the case, those personalities that we already knew, no, because they are already been discussed in this Quadcom. So, for the meantime, I yield back to Congressman Emeng. Thank you, Mr. Chair. So, Mayor Alice, nagbago isip mo? Your Honor, regarding naman po doon sa na-mention niyo po kanina sa akin, sasabihin ko lang po kung ano po yung totoo at sana po if ever po, paniwalaan niyo rin po ako. Ang sinasabi ng mga kasama ko dito sa Quadcom, kung mag-executive session tayo, para lang dun sa nagbabanta sa buhay mo, hindi ka na namin pagbibigyan. Pero if you're willing to reveal everything, kung nakahanda kang sabihin sa amin lahat ng nalalaman mo, pagbibigyan namin yung executive hearing na sinasabi ko sa iyo ngayon. Are you willing to reveal everything? Your Honor, if ever po na mapagbigyan niyo po ako ng executive session po, sasabihin ko po sa inyo kung ano yung totoo regarding po doon sa paano po ako pinaalis po. So, yun pala. So, it's not all about death threat only, ha? Lahat yan. Your Honor, Mr. Chair, okay lang po kausapin ko po ulit yung lawyer ko po. Mr. Chair, excuse me. No, you can talk to your lawyer now. Mr. Chair, kung willing naman siyang sabihin, pati kung paano siyang umalis, abay, ba't di natin pagbigyan? Yun So, nga. malinaw naman na hindi lang naman tungkol dun sa death threat ang sasabihin niya sa atin. Kung sasabihin niya, yung tungkol doon sa paano pumasok, nag-operate yung illegal Pogos dito sa atin, at kung sasabihin niya na kung paano at sino ang nagpataka sa kanya, bakit natin siya hindi bibigyan? Pero kung ang sasabihin lang niya ay tungkol lang sa kanyang personal safety, hindi ho pwedeng pagbigyan ng komite yan. And I made that clear earlier, Your Honor. So, ngayon, alam naman ng lawyer niya, narinig naman ng lawyer niya. I guess we should first wait kung ano yung advice ng lawyer sa kanya bago natin pag-usapan kung ano yung ibibigay natin sa kanya. Okay, Mr. Mr. Chairman, may I Kasi- request for a 1-minute suspension? Okay. Mr. Chair. Mr. Chair. No, excuse me, Mr. Chair. Actually, sinasabi sa atin ngayon ni Mayor Alice na sasabihin niya sa atin pati kung paano siya nakalabas ng bansa. So which means na pati yung mga kasabwat, pati yung mga tumulong sa kanya paano nakalabas ng Pilipinas, she's willing to reveal. Mr. Chair. Ano ang willing mong sabihin sa committee ito, Miss Alice? Mr. Chair, I'm willing to tell the truth. Basta paniwalaan niyo lang po ako at huwag niyo lang po isipin na nagsisinungaling po ako. Sasabihin ko naman po lahat ng totoo po sa inyo sa executive session. Truth saan? Saan truth? Truth saan?
Kung sa paano po ako pinaalis at saka po dun sa tinanong po ni Kong Emeng po kanina. At kung sino ang nagpaalis. Opo. With that, Mr. Chairman, probably kung... 1 minute suspension. Yeah, 1 minute suspension. Alam mo, Mayor Alice, sa lahat ng tumakas, sa lahat ng nahuli na nagtatago, ikaw lang ang nakita ko na masayang masaya ka, nakangiti ka, relax na relax ka. Pwede bang sabihin mo sa amin anong tulay na reason, anong tulay na dahilan, bakit gano'n ang reaction na nakikita ng buong Pilipinas sa'yo? Your Honor, ang masasagot ko po dyan, yan po yung pinaka-love language ko po sa mga pamilya ko, sa mga tao nagmamahal po sa akin, to tell them po na okay po ako. Yun lang po, a jolly person lang po ako. Pero kung sa hirap po, sobrang hirap po yung pinagdaanan po. Please wrap up, Congressman Pascual. Okay. Thank you, Mr. Chair. Konti lang itatanong ko. Karamihan ng gusto kong itanong ay naitanong din sa kanya buhat kaninang umaga. Ang isang tanong ko sa iyo, Mayor Go, sinabi mo kanina na undecided ka pa sa pagtakbo mo this coming local election. Kung ganon, may chance na lubaban ka uli ng mayor? Your Honor, sa ngayon po, hindi po yan, wala pa po akong naiisip about that po. Hindi mo kayang sagutin ngayon na ayaw mo na ng politika at hindi ka natatakbong mayor ng Bambantarlac? Your Honor, hindi ko pa yan iniisip po talaga. Okay. Thank you po, Your Honor. Huling tanong na lang. Kanino pa sinasabi na kaya hindi ka makasagot dahil nasa korte na ang kaso? May tanong ako sa iyo. Ano yung kaso na nakasampa na sa iyo ngayon na nilabasan ka ng warrant of arrest? Meron na ba? Your Honor, meron po. I have 8 pending cases po in the court po ngayon. Ang nilabas po nila ngayon na for bail po ay ombudsman. Itatanong ko talaga sa iyo, ay bailable. Meron ka bang non-bailable case ngayon na nakasampa sa iyo? Meron din po. Non-bailable? Non-bailable po, DOJ, human trafficking po. Lumabas na ba ang decision? Hindi ko pa po nakuha po yung documents po doon sa So, isang hindi pa lawyer. lumalabas. Lahat ng kasong nakasampa sa iyo ngayon, Mayor, ay bailable. Tama ako? Ang alam ko po, nasampahan na rin po ako ng human trafficking po. Yes, sinampahan ka pero wala pang decision doon. Ang tinatanong ko, yung mga nakasampang kaso sa iyo ngayon, bailable lahat, hindi ba? Your Honor, alam ko po, yung sa human trafficking po sa Pasig, may decision na po. Lumabas na ang warrant of arrest? Okay lang po, Your Honor. Non-bailable? Consult ko lang po. Tanong ko lang po sa lawyer. Mr. Chairman, short interjection ng Alice Go, you're not answering the query of the good congressman. At tinatanong niya, yung kaso mo na nakadetain ka. Anong kaso mo? Bailable ba o hindi? Bailable, tama? Yung sa ombudsman po. O bailable. Ang pangalawang tanong ko sa iyo, bakit hindi kayo nagbe-bail? Bailable pala. Your Honor, hinintayin din po namin yung lumabas po yung isang kaso po. You're not answering the query. Bakit hindi kayo nag-bail? Magkano bang bail ban supposedly? Magkano? Mr. Chair, okay lang po. Tanong ko lang po sa lawyer. Tanungin mo, magkano bail ban, Po. Mr. Lawyer? Magkano? Mr. Lawyer, magkano lang? Magkano bail ban? 190 po. Magkano? 190 po. 190. 190? 180,000. 180,000 and then you didn't bail out? Hindi ka nag-bail? Mr. Chair, may mga ibang mga Mga ano? contempt pa rin daw pong iba, kaya Hindi. Ito. With the indulgence again of... Yes, go ahead, sir. Go ahead. Hindi. Congressman That is Paduano. a deliberate move to you. From you. With your lawyer, na hindi kayo nag-bail kasi mas gusto mong nakadetain doon sa PNP Custodial Facility. Kaya hindi kayo nag-bail.
Ayun yung totoong kwento doon. Huwag na tayo maglokohan dito. Again, you're lying. Because the real reason why you did bail out, because you want to be detained doon sa PNP Custodial Center. Again, you're lying. Oh. Diba? Simpleng-simple. Alice Go, billions. Tapos hindi makapag-bail ng 180,000? Oh, you're fooling this country. You're fooling the Filipino people. And with that, Mr. Chairman, with the indulgence of Kong Doming, I move to cite Alice Go in contempt. In violation of our Section 11, Paragraph C. So move, Mr. Chairman. Okay, there's a motion to cite Alice Go, aka Go Waping, in contempt for violating Section 11, Paragraph C of the Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. And this is duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Mr. Chairman. Alice Go, aka Go Waping, is cited in contempt. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.